Sa ibang balita naman, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng DSWD sa mga Yolanda survivors. Kasabay nito ang pagsasaayos ng disaster response and relief operations ng gobyerno. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si Sam Ramirez. Summer pa lamang, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa storm season o tag-ulan. Natuto na umano ang ahensya ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman mula sa di inaasahang lakas at laki ng pinsalang idinulot ng bagyong Yolanda na tumama sa Kabisayaan noong Nobyembre. Una sa kanilang listahan ang pagdagdag sa mga pre-positioned goods sa kanilang mga satellite offices. Nakikipagtulungan na din ang DSWD sa iba't ibang international organizations upang makabuo ng logistics plan. Naging malaking hamon anya ito noong nagdaang kalamidad lalo na't may kakulangan talaga sa gamit at transportasyon. Logistics. Yun ang aking unang nakitang malaking leksyon. Nung ako'y November 9, nandun ako sa Tacloban. Meron kaming mga goods na nasa Caraga, Butuan, sa Cagayan de Oro, Region 12, meron dito. Paano dadalhin sa amin? 3 lang ang C-130 natin. So on our end, kami ay nakikipag-usap na sa ilang mga international organizations para yung aming logistics ay ma-enhance, no? Madagdagan. Aminado naman ang kalihim na hindi pa handa ang Kabisayaan para sa paparating na tag-ulan. Karamihan kasi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, hindi pa nakakabalik sa kanilang normal na pamumuhay. May tinataya ding 28,000 pamilya sa Eastern Samar pa lamang ang kasalukuyang naninirahan pa din sa mga tents. Target ng pamahalaan na mailipat sila sa mga transitional shelters bago matapos ang Mayo. Amin hinahabol na ang lahat po na nasa tents ay nasa iba't ibang anyo ng transitional shelter, hopefully by June. Samantala, itinama ni Soliman ang ulat ng ilang pahayagan na may ibinaong bulto-bulto na bulok na relief goods sa isang barangay sa Palo, Leyte na nadiskubre naman nitong Marso lamang. Nagpaimbestiga po kami at pumunta po doon yung aming mga kasamahan. Ang aming findings, naglibing or nagdispose isang sako ng used clothing, isang sako ng mga biskwit, kalahating sako at 10 cup noodles. Nagsumite na ng report ang DSWD sa Department of Interior and Local Government upang madetermina kung sino ang dapat managot para sa nasabing insidente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.